At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Unggoy. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Nakatanggap ng kalatasin na gusto galing sa kaibigan niyang Raha Royo. Kaya naghanda sila dahil gustong mapangasawa ng isa nilang anak na si Dana. Nalaman yun ng isang anak nila na binata na si Borno. Subalit, ikinahiya nila ito dahil sa kanyang itsura. Minsan, nililok ni Borno ang mukha ni Asyad. Napansin yun ni Dana at kinuha at sinira at sinabing pinagpapantasyan niya ito at sinumbong pa sa kanilang ina. Papalapit na ang araw na pagdating nila Raha Royo, kaya nag-isip sila ng paraan kung papaano itatago si Borno. Kaya hinaluan ni Dano nang nakakahilo ang kanyang pagkain. Kaya nang dumating sila, Asyada, ay hindi na nakatayo si Borno. Habang kumakain, ang dalawang magkaibigang pinuno, niyaya ni Dano si Asyada sa likod ng bahay na bato at nagtapat ito. Subalit, sinabi ni Asyada na may pinaglaanan na siya ng kanyang puso. Dano, bakit mo ko niyaya dito sa likod ng bahay na bato? Asyana, gusto kong ipalam sa'yo na umiibig ako sa'yo. Pero, ikinalulungkot ko, Dano. Hindi sa iyo ko inilaan ang puso ko. Ha? May pinaglaanan ka na ng puso mo? Pero kanino, Asyana? Kanino? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo dahil alam kong masasaktan ka lang, Dano. Masasaktan ako? Bakit? Sino ba siya? Kilala ko ba? Ikinalulungkot ko, Dano. Hindi ko masasagot sa ngayon yung tanong mo. Sige, bumalik na tayo doon sa mesa. Halika na, Dano. Asyana, sandali lang. Asyana! Hindi niya na panilingon. Sino kayang tinutukoy niyang pinaglaanan niya ng kanyang puso? Sino? Kailangang malaman ko kung sino siya. Hindi pwedeng mabigo ako sa kanya. Kung sino man yung tinutukoy niya, aagawin ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Dano anak, gising ka pa pala. Ina, may malaki tayong problema. Ha? Problema? Anong problema ang sinasabi mo? Baka pumayag nang magpakasal kayo ni Asyana at nag-aalala Hindi yan, ka sa... Ina, ang sinasabi ko malaking problema. Ano? Sabihin mo na sa akin kaagad para magawan natin ng paraan. Ina, nakapag-usap na kami ni Asyana. At ang sabi niya sa akin, may pinaglaan na rin siya ng kanyang puso o pag-ibig. Ano? Aba. Teka, sinabi ba niya sa iyo kung sino? Yan ang isa pang iniisip ko, Ina. Hindi niya sinabi sa akin. Kung ganun, alamin mo kung sino siya. At kung kinakailangan natin siyang iligpit, ay gagawin natin.
para hindi masirang ating pangarap na makapagsanib ang tribo nila at tribo natin. Pero ina, mabigat ang problema ito. Ayaw niyang sabihin sa akin kung sino yung tinutukoy niya na napaglaanan niya na ng kanyang puso. Kailangan malaman mo kung sino siya. Magsama ka ng mga tauhan at tiktikan ang bawat kilos ni Atsyan. At tiyak malalaman mo kung sino ang kanyang tinutukoy. Napakahirap gawin yan, ina. At matatagalan pa na magyayari ang pangarap natin. May alam ka bang ibang paraan para manutas ang problemang yan? Opo, ina. At sana magtagumpay ako sa naisipan kong ito. Ano yan, anak? Ano? Talagang para akong narantang gulay. Nawala ang lakas ng katawan ko. Hindi ako makatayo. Ano kayang ginawa nila sa akin? Bakit nagkaganito ako? Paano ko makikita si Asiana kung ganito ako? Asiana, anak, hindi ka pa pala natutulog. Nandito ka pa sa labas. Dito pa po ako, Ama. Ama pong Raharo, John. Hinihintay ko si Burnok. Baka dumating. Hinahanap ako ni Asiana. Saan siya nagpunta? Asiana, Burnok! nandito ako. Oh, mahabaging ala. Tulungan mo ako. Gusto kong makausap si Asiana. Mahabaging ala. Asiana, anak, bakit parang malungkot ka? Akala ko ba ay sabik na sabik kang makabalik dito sa tribo nila Dato Ragoso? Hindi ba nagtapat sa'yo ang isang anak nilang binata na katabi mo sa hapagkainan kagabi? Nagtapat siya, Ama. Pero, hindi siya ang hinahanap ko rito eh. Ha? Hindi ba yun? Pero sino? Yung lalaki na kalaro ko nung araw na bata pa kami. At siyang nagligtas noong mahulog ako sa bangka. Sinalo niya ako. At dahil dun napilay siya at nasugatan sa likod. Pero, gumaling din agad. Oo nga pala. Natatandaan ko yun. Buhay ba ang iyong ina at kasama nating nagbakasyon dito noong bata ka pa? Nasaan kaya siya, Ama? Bakit hindi ko siya nakita? Sabi ni Aling Maha, umalis daw at nagpunta sa malayong lugar. Pero saang lugar yon? Saan, Ama? Hindi ba nabanggit sa'yo kung saan? Hindi naman po, Ama. At parang pilit na iniiba ang pinag-uusapan namin. Parang ayaw nilang magtanong ako tungkol sa kanya. Ganun ba? Hayaan mo na ako ang kakausap sa kanila at tatanungin ko kung nasaan si Burnok ngayon. Sige lang, Raharo, John. Asiana, kumain lang kayo. Oh, kaibigang Maha. Siya nga pala.
Nasaan si Dato Ragoso at Dano? Bakit wala pa sila? Kwan, nag-uusap pa yung mag-ama. Alam mo naman ang dalawang yon. Pagkagising nila sa umaga, ay nagkwentuhan na. Ganun pa. May tatanong lang ako, kaibigang Maha, kung inyong mamarapatin. Ano yon, Raha Rojon? Naalala kasi namin ng anak kong si Asiana na may isa pa kayong anak na lalaki. Nasaan na siya? Kwan. Kwan kasi wala siya. Pumunta sa malayong lugar at hindi pa siya nakakauwi hanggang ngayon. Saan yun, kaibigang Maha? Pwede man naming malaman kung saan. Kwan. Doon sa kaharian ng mga tikbalang. Ha? Kaharian ng Tikbalang? Oo, alam kong lugar na yon. Naalala ko noong kalaro ko siya. Nagawi kami doon. Pero may isang matanda na nagsabi sa amin na lumayo kami sa lugar na yon. Kwan. Ama, gusto kong sundan siya doon para makita ko naman siya bago tayo bumalik sa atin. Asyana. Ano? Sinabihan niya siya na. Oo, asawa kong Dato Raguso. Sinabi ko na sa kanya na nagpunta siya doon sa kaharian ng mga tikbalang. Pero sa halip na matakot, gusto pa niyang sundan daw doon si Borno. O bakit niya susundan? Anong ibig niyang sabihin? Asawa kong Dato, hindi kaya si Bornok ang napupusuan ni Asyana? Anong gagawin natin ngayon? Mukhang ayaw niya kay Dano. Bakit? Hindi ba niya alam na mukhang unggoy si... Imposible na hindi niya alam. Bata pa sila, magkalaro na silang dalawa. Kung gano'n, kailangang mailayo dito si Bornok. Para hindi niya makita. Nakakahiya kung siya ang ipapakasal natin kay Asyana. Ayaw kong makilala siyang anak natin. Napakapangit niya. Anong gagawin natin? Kailangan mailayo dito si Bornok mamayang gabi. Habang natutulog, ipadukot ko siya sa mga tauhan natin at ipadala doon sa malayong lugar. Ipapaligaw ko siya para hindi siya basta-basta makabalik dito sa ating tribo at hindi na siya makikita ni Asyana kailanman. Bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Hindi ako makatayo. Nahihilo pa ako. Hindi ko mabuksan ang pinto ng silid. Tulungan niyo ako, Ina. Ama, tulungan niyo ako. Nahihilo ako. Tulong. Nagyan mo siya. Taliyan ang mga kabayan pa. Halinan! Piringan natin! Anong gagawin niyo sa akin? Huwag niyong gawin yan sa akin. Huwag. Kinarulong ko namin, Bunok. Napag-utusan lamang kami. Sige. Sinong nag-utos sa inyo? Ang nakakatandang kapatid kong si Dano. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Huwag! 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 Parang awan niyo na!
Riva, anak. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ina, may natanaw ako ng mga tauhan ni Dato Raguso. Malapit dito sa atin. Ha? Anong ginagawa ng mga tauhan nila dito? Hindi ko alam, Ina. Basta nakita ko sila. Natakot ako, kaya lumapit ako sa inyo. Nasa ba? Tayo na! Iwanan natin siya dito! Bilisan niyo! Ayun na sila, Ina. Umalis na sila. At parang may iniwan sila sa lugar na yon. Ano kaya ang iniwan nilang yun? Ano? Ang mabuti pa, titingnan natin, Ina, kung ano yun. Ina? Parang tao. Ha? Ano? Tao? Oh, mahabaging ala. Magkabangkay ng tao ang iniwan nila. Natatakot ako, anak. Baka pinatay nila at dito itinapon malapit sa atin. Ina, dito lang kayo. At ako ang sisilip. Titingnan ko kung patay na ang iniwan nilang tao. O ano? Nailayo niyo na ba siya? Apo, mahal na tatawag ko sa. Mabuti naman kung gano'n. Sige, magpahinga na kayo at hintayin ninyo ang susunod na iuutos ko sa inyo. Asawa kong Dato, anong nangyari? Nautusan ko na ang mga tauhan na ilayo na nila dito si Bornok. At wala nang makakasagabal pa sa ating plano. Mabuti naman kung ganun. Kailangang mapag-usapan na natin ang pagpapakasal nila Dano at ni Asiana. Oo, pipilitin ko na si Raharulyon na pag-usapan na natin ang kasal. Pero wala yatang nararamdamang paghanga ang Asiana yun sa ating anak. Kahit na, mapipilitan na rin yun na magpakasal kapag makapag-usap kami ni Raharulyon. O sige, ikaw ang bahala. Kausapin mo na siya para magtagumpay na tayo sa ating plano. Magdahan-dahan akong lalapit. Titingnan ko kung patay na o buhay pa yung tao. Malapit na ako. Buhay pa at gumagalaw pa siya. Tulungan niyo ako. Talagan niyo ako. Buhay pa siya. Lalapitan ko siya at kakalagan. Kawawa naman siya. Ayan. Nandito na ako malapit sa kanya. Kawawa naman siya. Tulungan mo ako. Kalagan mo ako. Parang ako muna. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang anak ng Dato. Nakikilala ko dahil sa kanyang kasuotan. Kakalagan ko siya at dadalhin ko siya doon sa tirahan namin ni Ina. Ayan, asawa kong Dato Raguso. Kasalo na naman natin sila. Sasabihin na natin ang ating plano. Oo, sige.
Ako na ang bahala. Kaibigan kong Raharo John, siguro naman magandang pag-usapan na natin ang pag-iisang dibdib ng ating mga anak. Sila Siana at Dano, hindi ba? Sige. Pero kailangan makapag-igihan muna silang dalawa. At tatanungin ko ang aking anak kung Ikinalulungkot ko, Ama, kung si Dano ang plano ninyo na ipagkakaisang dibdib sa akin, ay tututol ako. Siana! Pero kung si... Sino Siana? Sabihin mo. Kung si Burnok ang ipagkakaisang dibdib niyo sa akin, ay papayag ako kahit anong oras. Siana! Ano kaya ang gagawin ng mag-asawang Dato Raguso at Maha sa sinabi ni Asyana? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.